Hello, guys. This is News Listener by Angelo, and today is May 9, 2025. Friday, malapit na ang eleksyon, and eto na naman tayo, pipili na naman tayo ng mga senador, magiging senador ng ating bansa. So, remember, 12 senators ang magiging bago pagkatapos ng halalan. Okay, so sino na? Meron na ba kayong napili? Okay, so pag-isipan natin mabuti kung sino ang ating pipiliin. Okay, so for today, um, let's talk about Erwin Tulfo. Okay, and siya ay isang kongresista or representative ng ACT-CIS. Okay, nakikita niyo dito. So let's talk about him. Okay? And bakit ba karapat-dapat ba siyang maging senador ng ating bansa? Okay? So, okay, so let's take a look ang ilang mga information na galing dito sa Wikipedia. And remember, ito ay isang credible information na ikita natin online. Okay? So guys, you can look at it. So, sabi dito, okay, Filipino politician siya, news anchor siya, and columnist. Okay, so siya ay representative ngayon at nasa alyansa siya ni Bongbong Marcos. Naging SWS secretary siya, pero short-lived lang yun, June 30 to December 27. Okay? Na-block to ng Commission of Appointments. I believe we don't know exactly, pero ang sabi-sabi, hindi siya taga dito sa Pilipinas. Right? Kung natatandaan nyo, meron siyang issue about citizenship. And pag ikaw ay kung gusto mo maging kandidato, dapat Filipino citizen, di ba? And may issue doon. So, I think na-dismiss ata yung kaso na nag-file last time sa COMELEC. Okay? Pero imagine hindi nga siya na-appoint eh. So, bakit dinismiss ng COMELEC? Diba? Galing, no? Okay. So, okay, na-hire siya ng ABS-CBN noon. Tapos, meron siyang kanyang, okay, segment. Tapos, pumunta siya sa radyo. Yan. Okay. And other uh, programs sa radyo. Alright. Now, yung pinaka-interesting dito is, in 2000, Tufel was convicted of 4 counts of libel in Pasay for a series of articles he wrote. Tabloid Remate or Remate in 1999 accused a Bureau of Customs lawyer as an extortionist and a smuggler. And ito ay I believe na ng Korte Suprema ng ating bansa. Tapos may fine pa siya ng 10,000 pesos, which maliit lang 'yan, 'di ba? Sa Asa Tulfo. Okay. Tapos, okay, so alam naman natin kung sino ang mga pamilya niya. At halos sila ay pupunta ng Senado. Especially, nandun na si Raffy Tulfo. And then, later on, papag-usapan naman natin si Ben Tulfo. Okay? Okay. So, yun. Meron siya atang mga information na nag-serve siya ng United States Army. Kaso nga lang is parang may issue doon eh. Bakit siya, I think there are some information about yung pagiging United States Army niya. Okay? Now, alam naman natin yung mga political career niya. Naging SWS siya, representative ng ACT-CIS, tapos ngayon ay magiging
I think top 2 or top 1 siya sa mga surveys ng ating sa pagiging senador, di ba? Okay, now para sa akin, yung mga issues na nakadikit sa mga Tulfo is considered para sa akin red flags. Imagine na found guilty ka ng Korte Suprema ng libel and supposed to be bawal yun sa COMELEC, di ba? Kung iisipin mo, kung meron siyang kaso at na-convict siya, di ba? Yun yung mga nagtatrabaho nga sa isang kumpanya. Kung meron kang kaso, di ba? Yung mga iba nga hindi nga tinatanggap. Pero kung mag-a-apply ka bilang isang senador, vice president, Congress, may exemption, di ba? So nakakadismaya minsan kasi pag inisip mo, kung merong isang tao na may kaso, pero pwede pa rin siyang maging senador. Right? Nakakadismaya eh. Okay. Tapos, okay, okay, so na-convict siya ng Korte Suprema, yung libel. Tapos, meron ditong nag-criticize siya sa mga hostage taker. Okay. Okay, and then 2018. Okay. Oh yeah, ito. Yung kapatid niya na si Wanda, binigay yung pera sa Bitag Media, which is conflict of interest, di ba? And I believe yung mga Tulfo nagka-benefit neto. And meron ata silang plunder case na hayan ni Senator Trillanes before, di ba? So imagine yung pera ginastos and wala pa nabalik. Hindi pa nabalik. 'Yon. Dito. So would you still elect or vote for Tulfo kung ganun ang nangyari sa kanya? May mga libel issues, may mga libel issues na nangyari, and ang pinakamatindi kay Erwin Tulfo, dito may papakita kong video galing sa YouTube, okay? I'm sure hindi ko alam kung magdadalawang isip kayo dito. So, okay, pakita ko muna. Ito, sabi niya sa kay VP Lenny. Okay? Wait lang ha. Okay. Nakaupo pa dyan sa kalsada at ang iingay. Yung sinasabing Vice President daw ng iba dyan, si Leni Robredo, nagsalita na naman. Ano naman kung anong sinabi niya? Ang sabi niya, bakit daw hinuhuli yung mga tambay? Wala naman daw kaso. Oy, Mrs. Robredo, Leni Robredo. Hindi mo ba napag-aralan sa law? Anong law school ka ba? Alam ko sigurado ako sinusukan na ito ng eskwelahan niya. Hindi, no? Tinanong mo yung eskwelahan, sasabihin, hindi namin graduate yan. Anak ka ng siopaw. Wow. Sabi, no? Lahat ng tao, alam yung tinatawag na anti-vagrancy law. By the way, yung vagrancy law is na decriminalize siya noong 2012. Ito ay 6 years ago. Imagine, nag-fake news dito si Erwin Tulfo. Okay? Tapos, after a few years, wow, pumunta siya ng Naga, di ba? Okay. So Erwin Tulfo visit Lenny in Naga. I think you guys remember na tumulong siya. Tapos, right? Anong tawag doon? Di ba? Okay. Dami niyang atake kay VP Lenny. So guys, you can actually watch that on YouTube. And I hope you like this video. And please think about it.
Gusto mo bang iboto si Erwin Tulfo? 'Di ba? Tingnan mo yung mga ginawa niya, nakakabuti ba siya para sa bansa natin? Isa siyang broadcaster, 'di ba? Sa asta, sa ugali niya, at sa mga nagawa niya ba, karapat-dapat ba siyang maging senador? Okay? So, thank you for watching and please subscribe, like, and comment. Okay? And thank you po sa panood nito and please support. Okay? And we will make more videos and I'll see you again. Okay? Bye for now. Thank you.